Dali ngang tumakbo itong si Annalyn matapos niyang makita ang balat nga sa leeg nitong tauhan nitong si Moira. Takot na takot siya kung kaya't sinabi niya kaagad na nasa panganib na nga sila dahil napasok sila ng tauhan nitong si Moira at malamang may gagawin nitong hindi maganda o baka nga nandoon din itong si Moira. Hindi nga nagkamali itong si Annalyn dahil maya-maya lamang itong si Moira ay lumitaw na may dala pang pamaskara. Nang aasar pa ito kay Annalyn at may pakanta pa siyang nalalaman na happy birthday. Subalit nakakalungkot dahil mayroon ngang dala ito na baril. Maaari ngang mababaril itong si Annalyn or di kaya tatakasan ni Annalyn itong si Moira dahil nagkataon din naman na dumating na nga sila sa resort na pupuntahan nila. Dali-dali nga silang nagsisitakbo at agad-agad lumayo dito kay Moira. Ngunit bago pa man sila nagsialisan, nasabi na ni Moira na napakagaling umano ng kanyang kasabwat na walang iba kundi itong si Justin. Nanginginig si Justin ngunit wala siyang magagawa kundi magpatuloy na lamang ng luha. Habang etong si Giselle ay gulat na gulat habang nakatingin sa kanyang anak. Hindi niya sukat akalain na tama pala talaga ang hinala nitong si Annalyn na ang kanyang anak na si Justin ay kasabwat ni Moira. Noon ipinagtanggol pa niya. Galit pa siya kay Annalyn dahil sa tingin niya ay gumagawa lamang ng kwento itong si Annalyn at wala naman talagang matibay na ebidensya kung kaya't hindi siya naniniwala dahil sa tingin niya ay haka-hakal lang ito ni Annalyn. Ngunit sa ngayon ay natulala na lang siya nang masaksihan niya ang katotohanan na talaga palang ang kanyang anak na si Justin ay kasabwat ni Moira. Ang hindi nila alam, sa resort na yun naroon na nga itong si Carlos dahil pinilit nga ni Carlos na tanungin itong si Dax at si Zoe kung saan doon naman siya ng gulo dahil gusto niyang malaman kung nasaan si Moira sapagkat alam niya na hindi pa nga ito nadakip dahil kumakalat nga agad ang balita na si Moira ay nananatiling fugitive. Hindi makakapayag si Carlos na si Moira ay mananatili sa labas kung kaya't siya na ang gagawa ng paraan nang sa ganun maparusahan ito dahil ito lang naman ang pinakaunang nang dadamay sa kanya. Kung hindi dahil sa mga pinagagawa niya kay Zoe, hindi sana malinis ang pangalan nitong si Carlos. Hindi nga sana siya magkaroon ng issue. Maliban na lang kasi dahil naisipan niya ang kanyang asawan dati na si Irene ay nagawa niyang patayin dahil sa paglilihim ng kanyang lihim. Nakasal dito kay Lynette, ngunit kalaunan ay nabisto din ng lahat. Ngangamba pati si Carlos dahil sa pagkakaalam niya na papatayin ni Moira ito nga si Lynette. Kung kaya't gagawa siya ng paraan nang sa ganun maunahan niya itong si Moira. Ayaw niya na mawala si Lynette kahit pa man na hindi na nga at wala na nga silang pag-asang magkabalikan. Ngunit hindi naman ito nanaisin na mamatay nang dahil kay Moira. Kung kaya't gusto niya makabawi sa dami ng kanyang kasalanan dito kay Lynette at ito na lamang ang naisip niya na paraan. Pagdating doon ay agad si Carlos na nagmamadaling pumunta nga doon sa naturang yate. Agad na hinahanap itong si Moira at agad nang nakita naman niya. At dahil sa sobrang lakas nga ni Carlos ay agad niyang natulak itong si Moira sa tubig na siyang naging dahilan kung bakit nalunod itong si Moira. Wala ring nagawa si Empoy kundi tingnan na lamang. Dahil may tama na rin siya dahil binaril din siya nitong si Carlos. Tapos ang pangyayaring yun, sinabi ni Justin ang tunay na pangyayari kung bakit niya nagawang makipagsabuatan dito kay Moira. Ayaw niya talaga, subalit naipit siya sa sitwasyon, sinabi na rin niya kung ano ang tunay na dahilan. Yun nga ay may nagawa nga siyang anomalya at kasalanan dahil na rin sa binago niya ang budget at nalaman ito ni Moira. Humingi siya ng tawad sa lahat maging dito sa kanyang ina. Nangako din naman siya na magbabago siya kung kaya't itong si Giselle ay naawa sa kanyang anak at bibigyan nga ito ng pangalawang pagkakataon. Sa isang kondisyon na talagang tutuparin niya ang kanyang pangako na magbago na at tutulungan ng Apex.